Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin yung isang video, live video ni Attorney Libayan. So, actually, while pinapanood ko, team replay ako eh. While pinapanood nga natin tong video ni Teacher Mark, nag-notify sa akin yung video ni Attorney Libayan. Medyo nakuha yung attention ko, dala nga yung title itself was really nakakuha ng concern ko. So, ito nga yung kanina, tataob daw ako at sasabog, sabi ni Raffy Tulfo. Then there's another one, bakit gusto kong tumawag ni Raffy Tulfo? Marami naman kayo. So basically, itong word na marami naman kayo, is sinabi ni Attorney Villamor. Okay? So meron nga siyang isa pang video dito. Kunin ko lang ha. I think sa batasan natin to eh. Batas natin. Dali lang guys ha. Ayan. Na salita mga kabatas natin. Ito yung naabutan ko kanina na live ni Attorney Libayan. Okay? So, he's not actually making a reaction or commentary, but this is actually was probably one of the exhibits na gagamitin niya. Okay? Sa pagsampay niya siguro ng kaso. I strongly believe na Attorney Libayan will be filing case against Raffy Tulfo sa mga sinabi niya rito. Kasi kung papansin niya, establish lang natin guys, no? Yung tawag dito, yung mga susunod-sunod na mangyayari dito sa video natin. So basically dito sa video na to, dinicipher ni Attorney Libayan yung encrypted message ni Idol Raffy. Paano pa siya lalong nagkaroon ng strong conviction dun sa iniisip na Attorney Libayan? Kasi nagbase din si Attorney Libayan sa naging commentary, sa naging respond ni Attorney Villamor kay Idol. So, before pa natin guys panoorin yan, mas maganda siguro panoorin muna natin itong video mismo. Ang gusto ko i-establish sa inyo na itong sinasabi ni Raffy Tulfo ay walang iba. No? He was referring no other than Attorney Libayan. Bakit? Kasi based dito sa comments ng mga tao, they were able to identify Attorney Libayan. And we're going to call out yung mga names ng mga tao na yon. Na in-identify nila na yung taong sinasabi nito, pinapatunguhan ni Raffy Tulfo, ay walang iba kundi si Attorney Libayan. Kasi dito, pinopromote dito actually ni Attorney Villamor si Fiscal EJ. Which by the way, si Fiscal EJ ay isang government employee. Isa po siyang prosecutor under ng DOJ. Diba? Anyway, tara, pag-usapan natin to. Pakinggan natin si tapos magre-react tayo ng bahagya. May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na, Sen. Mas gusto ko pag habang nagagalit. Nung sinabi ni Attorney Villamor na hayaan mo na, Sen. Alam ka agad niya, dyan sa mga sinasabi ni Raffy Tulfo, na ang tinutumbok niya dyan is si Attorney Libayan. Okay? Natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. See? Ang sabi ni Raffy Tulfo, natutuwa daw siya kasi parang may sakit na.
Diba ito yung taong ayaw niya ng diskriminasyon. Naalala niyo nung tinawag ng pulis, yung isang, anong sinabi ng pulis na si Aura ay bakla. Bigla niyang sinabi, homophobic, ano yan, ganyan, ganyan, ganyan. Pero siya mismo, ina-address niya si Atty. Libayan na may sakit daw at sira ulo. Diba? Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may... O diba, tuwan-tuwa daw siya. Nagigil. Sabi ko, Marami ka na makakampi sa baka balang Okay. Ito yung part na sinabi ni Atty. Villamor na marami daw siyang kakampi. So, kung babalikan natin tong ni caption ni Atty. Libayan, sabi niya nga rito, lakihan natin guys. Marami naman kayo. 'Di ba? O balikan natin. Decipher natin ng maigi. ang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Hindi. Oh, see? Tumaob na lang. Tandaan nyo. Itong si Atty. Villamor, as he was introduced before, isang veteranong abogado, seasoned lawyer, trial lawyer. So sa language ng mga kriminal, ang salitang taob ay pagpapaligpit ng tao. Kaya sinabi ni Atty. Villamor, wag naman. 'Di ba? Yan din yung naging interpretation ng maraming nanonood kay Atty. Libayan sa live niya kanina. And not only that. Kung yung salitang taob para kay Atty. Villamor wala lang, do you really think magre-react siya ng wag naman? Diba? Kaya nagtatanay ganyan. Okay? Diretso tayo. Dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Ito yung first one. Sabi ng isang Lenny Ledesma, tama yan. Galitin niya si Libayad. Tama daw yon. Galitin daw si Atty. Libayad. Ay, si Libayad. So, etong first person na to na nag-react at sinabi at nag-comment ng ganyan, alam na alam nila the Raffy Tulfo was referring to Atty. Libayan. Okay? Diretso tayo, guys. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong Sabi ng Nier Avelino, yung ibang abogado, Bopols. Diba? Diretso tayo. dito. Yung bang sa sobrang Sabi nung Kabul React sa Atty. Libagan. So sila mismo, tingnan mo itsura niya ni Atty. Villamor dyan. Alam nila na si Atty. Libayan niya ang sinasabi dito ni Raffy Tulfo. gigil na, kumbaga, Sherry, ba't tuwan-tuwa ka, Sherry? ginawa na lang mission sa buhay yung magali. Oo nga, Shiri, bakit ka natutuwa? Wawa. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Sumabog sa puso. Hindi po sumasabog ang puso. Yung arteries po ang sumasabog. Sasabog lang po ang puso kung yan benarel o kung ano pa man. Ganun lang, yun lang yung way para sumabog ang puso. Normally, ang nagkakos po ng natin, lalo na sa mga medically inclined dyan, sumasabog lang po ang artery. Hindi po ang puso. Normally pa nga, nagkaklag lang yan eh. Kaya nga nagkakaroon ng atake sa puso. Now, the question is, sa itsura ba ni Atty. Libayan, siya ba yung tipo ng tao na may iniinom na maintenance? Diba? Sa tingin nyo, sa gaya ni Atty. Libayan, siya yung may itsura na merong hypertension. Atakihin. Ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Diba? Diba? Anyway. Basta tayo, Sen. Tingnan nyo, pakinggan yung mabuting sinabi rito ni Atty. Villamor. Timestamp.
30 minutes and 58 seconds. Pakinggan yung mabuti Ano lang tayo, we will do things in accordance kung ano man yung, we will defend our position in accordance with the law. Basta We will do things in accordance with the law. Diba? Kung walang ibig sabihin yung sinasabi ni Idol, bakit kaya ganyan magsalita tong si Attorney Villamor? susuportan natin lahat ng basis lahat yung mga defense na mga argument natin. Iyak ng iyak daw, sabi ni... Meron? Iyak ng iyak, sabi ni Christopher Asibuchi. Anyway, Diba? Sabi ng ating misteryoso, si Attorney Kabutat yun. So, ang daming nakakaintindi, ang daming nakakaalam, no? Na itong pinag-uusapan ni Idol ay walang iba kung hindi sino? Si Attorney Libayan. Imagine niyo kanina 100 plus lang yan. 125 views lang yan. Ngayon 131 views na yan. So 131 views na yan. Ibig sabihin 131 ang pwedeng mag-testify na sinabi ni Raffy Tulfo yan. 'Di ba? Alam niyo guys sa judiciary, lalong-lalo na, masaya ng judiciary, by the way. Yung mga ganitong klase, actually pwedeng pwedeng lumapit si Attorney Libayan sa judiciary. Hindi lang humingi ng protection. Pwedeng pakasuhan si Raffy Tulfo dyan. Si Raffy Tulfo lang, si Attorney Libayan lang ba pwedeng magkaso sa kanya? Hindi. Pwede rin magkaso yung asawa niya. Pwedeng, kasi dahil daw dito, sabi ni Attorney Libayan, dahil dito sa video na to, inulan si Attorney Libayan today. No, dahil lang dito sa sinabi ni Idol, inulan si Attorney Libayan ng death threat. Partly natuwa pa ako dito kay Attorney Villamor. Bakit? Kahit papano, he stood by. No? Sa kanyang panyero. Bakit? Una, sinabi niya, wag naman sen. Number 2, sinabi niya, in accordance with the law lang. Ibig sabihin, kung ano man ang pwedeng isipin, ito, take note kung ano man ang pwedeng isipin ni Idol na mali. No? Hindi niya susuportahan si Idol dyan. He will protect, Attorney Villamor will protect his own kind. Based dito sa kanyang mga sinabi kay Idol. Dapat nga si Attorney Villamor nakakapag-isip na rin eh. Diba? Sa mga encrypted message ni Idol. He should be very careful. Dapat by now, nag-iisip ka na. Bakit yung ibang abogado, bakit wala nagtatagal na abogado kay Idol? Ilang abogado na ang umupo dyan na wala na rin ngayon? Diba? Ngayon puntahan natin yung ni Attorney Libayan. Yung taob na salita, mga kabatas natin, yun yung sinasabi sa mga movies. Kung meron silang gustong patahimikin at may mga hired gunman, sinasabi nila itaob mo yan. Diba? Alam mo yung taob eh. Tapos ilulusot niya na lang sa sobrang sama ng loob. Tingnan mo, sabi ni Palita rito, Attorney, may nabalitaan ka na bang pinataob si RT?
Bakit kailangan bang ibalita yon? Na may pinataob ang isang tao? Kailangan, eto nga tanong kailangan mo bang ipagmalaki kung mayroon kang pinaligpit na tao? Not only Raffy Tulfo, but anyone. Kung ikaw ba may pinaligpit na tao, ipagmamalaki mo ba yon? Siyempre, pag sinabi mong ginawa mo yon, definitely, alam mo mangyayari sa'yo. Diba? Mga supporter talaga ni Raffy Tulfo, tatanga rin. Hindi ka tataob sa sobrang sama ng loob. Yung mga pinapataob. Ito, si Alfredo Palita, alam mo rin di ba? Ang ibig sabihin ng taob Sa pelikula, laging ganyan. Itaob nyo yan. Patahimikin sa pamamagitan ng pagpatay, di ba? Tignan nyo. Kaya nga mga kabatas natin, nagulat ako, biglang ang daming tumawag sa akin. Pati si Ripol, thank you Ripol, tumawag sa akin. Alalang alala. Sobra naman na ito. Pero mga kabatas natin, kailangan kong i-live ito dito sa channel na ito, tsaka sa channel sa kabila. Para alam nyo na, yung tumaob ako. Ngayon, dahil dyan sa sinabi ni Raffy Tulfo, if something happens to Attorney Libayan, sino kaya ang persons of interest? Sino-sino kaya ang magiging primary? Taob means pagkitil, di ba? Isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa Diba? Kumpara kay Attorney Villamor, wala lang yung salitang tumaob. Do you really think he would say that? Ay, wag naman. Kaya na lang tanongin ko. Ay natin. I-decipher din natin yung message. Kung wala lang yun. Dahil sa sobrang sama ng loob daw. Taob is not the term there. Hindi lang yan mga kabatas natin. Tignan nyo pa. sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan ay Sobrang gigil daw. Sinong tataob dahil sa sobrang gigil? Yung taob na yan yung pinang-uutos sa mga hard killers. To silence someone, sasabi mo, itaob mo yan. Tataob na ganyan. Sabi dito ni Rob Dumasig, kaya nga nag-react si Attorney Villamor sa sinabi ni RT na taob dahil alam niya ibig sabihin ni RT. Diba? Tanong dito ni Roel, may immunity ba ang senador sa mga ginagawa niyang klaseng statement? Actually, pag wala ka sa plenary, hindi. Ang gandong ka lang sa walls. Pero dyan sa sinabi ni Raffy Tulfo, wala. Wala siyang immunity. Sabi nga ni Rider's Diary, ma-hospital pwede pa. Totoo. Sabi nga ni Vince Umasis dito, palusot pa Tuwad, sabi ni AAA, tuwad pag gigil, hindi taob pag sobrang gigil. Oo. Sabi dito ni Radian, bulaklak pa daw. Taob. Papadalan daw ni Idol Raffy ng bulaklak. Diba? Sabi nga ni Emily Guillermo, pati si Villamor, alam ang ibig sabihin niyang sabihin Diba? Pina-download ko. Pag ikaw nagigil, nagka-stroke ka, matutumba ka lang. Yung sinasabi nga rito ni Attorney Libayan, yung salitangang taob, is normally ginagamit ng mga may criminal minds. Hindi siya normal na ginagamit natin.
Halimbawa, punta ka ng patay, yung cause ng death ng namatay is halimbawa stroke or heart attack. Ano normaling kinikwento? Bigla na lang siyang natumba eh. 'Di ba? Magkaiba yung dating ng natumba sa tumaob. Diba? May mga naka-download naman na. Hindi lang yan, mga kabatas natin. Yun, sabi nga ni Ronald dito, naramdaman niya hindi gusto ni Attorney Villamor ang pagkakasabi niya. Oo. Naramdaman niya. Sabi ni Jan, alam din ni Attorney ibig sabihin, kaya sinabi niyang wag naman. Exactly. Oh, sabi ni JP Konig, taob, itumba, patayin. Yan. Francis Cayetano, si Artie sobrang galit tumaob, ganon? Yan. Joke palusot, Mr. Senator, sabi ni sabi ni Rex LV, Diyos na buhay talaga, kakasuka. Ayun, sabi naman dito ni Asperneto, taob is euphemism for salvage. Sabi ni Jane Wanson, mali yan, Attorney, banta na yan ng buhay mo, sabi dito ni Jane. Sabi ni Twig, palusot pa Idol. Diba? Life is good, sabi niya, sana ma-impeach yan. What do you expect, Attorney, criminal yung dalawa dyan? Sabi dito ni Arcel Elaine. Yan, sabi ni I mean, there are a lot of people ang mas na sa safety ni Sa sobrang sama ng loob, pwede ma-atake. Pwede. Pero yung taob means patahimikin. Exactly, di ba? Kaya nga itataob mo eh. Yan, sabi naman dito, paano mo nasabi? Mukha na vlogger si Villamor, kinakabano, alam niya eh. O, diba? Pansin na pansin ng mga tao dito. Nakanood kay Attorney Libayan. Guys, 7.2K na to. Views. Sa 7.2, kuha nila. Binabasa nila yung body language ni Attorney Villamor. Basang-basa nila yung body language ni Attorney Villamor dito. Kaya nga tumataob eh, ganyan. Sabi ni Canva Girl, siya nga laging gigil na di naman tumataob. Alam niyang threat ang sinabi niya, he's trying to downplay it. Tama. Oh, sample. Interpellation niya sa Magna Carta ng Seafarer, 'di ba? Gigil na siya kay Senator Pia doon. Yung taga PCSO na abogado. Oh. Sa tingin nyo ba, eto na lang ang dyan eh, sa tingin nyo ba si Attorney Libayan lang ang pwede magkaso dito kay Idol? Which by the way, si Attorney Libayan is isang abogado. Pwede ba mag-file ng kaso ang ibang abogado labang kay Idol? Diyan sa sinabi niya. Sa tingin nyo, pwede? Sabi nga dito, maganda sinabi rito ni Joanna Kalimbas. Attorney, with how many cases na na-experience, hindi ka lang basta matataob because of sama ng loob. He really meant something else. Take care, Attorney. Totoo. Yan eh, para hindi na makapagsalita eh. Sabi ni Maro, nilusit lang ni Idol yung nag-react na si vlogger Villamor. Kasi nakita nga niya na hindi niya nagustuhan eh. Nakalimutan ba niya na abogado rin si Attorney Villamor? Huwag na tayo guys magulat kung yan si Attorney Villamor ay hindi na magpakita dyan kay Idol. Diba? It's the same thing na ginawa ng ibang mga abogado na wala na rin sa kanya ngayon. Wala nga siyang resident, lawyer.
Tawa naman ako sa comment dito ni Fox about. What happened to free speech? Free speech pa ba yan? Hindi absolute ang free speech. Sabi ni Code Guidance, tama, patahimikin yun. Sino pa patahimikin? Code Guidance. O ibig sabihin siguro ni Code Guidance dito is tama yung naiisip ni Attorney Libayan na ang ibig sabihin ng taob ay patahimikin. Siguro yun yung sinasabi ni Code Guidance. Hindi pa yan mga kabatas natin. Ito, tignan niyo. Sabi ni Francis Quetano, MTRCB, pwede natin i-report to sa MTRCB. Pero ang tanong kasi, na ano ba to? Napalabas ba to sa TV? Kasi kung hindi yan pinalabas sa TV at dito lang yan sa YouTube, wala pong say dito ang MTRCB. However, pwede po kasi nating i-forward to sa DOJ, sa DICT, at saka sa Supreme Court. Idiomatic expression yan ng mga nag-hire ng hitman. Sabi dito ni Dennis Marcalda, meron siyang motibo. Sabi ni Leo Villones, burado na ba? Hindi pa sir, pinapanood ko pa lang din. Yan, watching from Hong Kong. Taob means dedo, sabi ni Dada Garcia. RL Place, okay pa kung atakihin sa puso eh. Yeah, pwede. Bali sana kung ganun yung sinabi. Diba? Super confident, barely intelligent. Tataobin kita, meaning it's an act done by a party to another. Sabi naman AAA dito, kung ina-apply niya yung sama ng loob at inaatake, dapat matumba, hindi tumaob. Exactly. Diba? Same thing na sinabi ko a while ago. Ayon nga rito kay Endless River, mostly kasi attorney sa mga binabarel, pag tinamaan, tumataob. So a lot of people are, sabihin na lang natin, nag-agree. Sige, dun sa mga tao. Sa interpretation ni Attorney Libayan. Kasi again, going back, if you're going to watch that very small portion, makikita niyo yung body language. No? At saka the way sumagot dyan si Attorney Villamor. He knows exactly what Raffy Tulfo means. Kasi maliban sa sinagot niya, wag naman. Sinabi rin niya, we are going to act in accordance with the law. Sinabi yan ni Attorney Villamor. Diba? Kaya ako I highly suggest, Attorney Libayan, mag-file ka po ng kaso. Kung ano man yung kailangan mong tulong mula sa amin na sumusuporta sa'yo, just let us know how we can help you. Diba? Kung isa kami sa mga magiging witness mo, petitioner, just tell us. We're very much here to assist you, to help you. Sabi nga dito ni Canva Girl, ginamit lang ang term na yan sa threat. Ayun naman dito kay John Zander, let's face it, si Idol walang labang kay attorney, hindi niya makakasuhan si attorney. Idol pa more, ob talaga. Paano niya makakasuhan si Attorney Libayan? Si Attorney Libayan, ang atake niya puro sa mga issues na nare-raise dahil kay Raffy Tulfo or involved si Raffy Tulfo. Wala naman siyang ina-add home kay Raffy Tulfo. Lahat lang naman ang alam natin. I mean, everybody's making a reaction doon sa mga nakikita natin about kay Idol. Diba? It's just that Attorney Libayan, isa lang siya doon sa may mga malalakas na boses. Pero hindi naman siya naging ganyan overnight. In-establish niya yung kanyang channel, in-establish niya yung kanyang credibility and everything na kung ano man siya ngayon. In-establish niya yan. Hindi siya naging overnight sensation. Diba?
Na nagsasabi na, ikaw naman kasi criticize mo siya. Sinabi ko ba? Natataob siya. Take note guys, kung walang magkikriticize kay Raffy Tulfo, do you really think na itatama ang mga maling ginagawa niya? Number 1 na dyan yung brand of justice niya. Wala siyang pinapaniwalaan na due process. So tingnan mo kung paano siya sa Senate ngayon. Hindi siya umuubra, di ba? Excuse me. Lately, ilang beses na ba siyang binengga ng kanyang mga kasama? Very recent lang. Sinitan na siya ni Senator Sani Angara. No? Nag-react tayo. First part pa lang nung Senate inquiry na yun, ng committee hearing na yun. Sinabihan na siya, you have 10 minutes, blah, 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 blah. But he exceeded 16 minutes. Or most probably more. Yung body language doon ni Senator Angara, kitang-kita rin natin. Prior to that, it was the same thing. During the DepEd, sinabihan din siya ni Senator Pia Cayetano. Lumagpas din siya doon. Another one, Senator Tolentino. During, ewan ko kung Senate hearing or committee hearing ba yun? Naging reaction din niya, komentaryo ni Attorney Claire. Ano yung sinabi niya doon? Diba, in order. Tapos bigla siyang sumisingit. Ilang beses niya siningitan, no? Sa isang Senate inquiry. Si Senator Jinggoy. Sinabihan pa nga niya stupid law yung kasambahay na, di ba? Ano yung mga salitang pinagbibitawan niya dyan sa sa Senate? Tama ba yun? Kaya natanungin ko, guys. Kayo natanungin ko, tama ba yun? Tama ba lahat ng ginawa niya? May nakita ba kayong maganda? Pinaka-landmark ka pagdating sa kanya yung ginangyari sa Kuwait. Yung pagtira niya kay dating Secretary Blas Ople, Tuts Ople. Nawala na nga si Secretary Ople. Yung mga hindi na nakapunta ng Kuwait, yung mga pamilya na hindi na nakarating ng Kuwait, hindi nga pinag-usapan yun. Hindi natin hinighlight yun. Yung hirap ng ibang tao. Paano na lang yung mga nag-suffer din sa Kuwait? Na yung pagiging maluwag ng Kuwaiti government sa mga Philippine Embassy or sa Philippine Embassy, ano nangyari? Pinatanggal yung shelter, kinulong yung mga naandon, pinadeport yung iba. Diba? Sino suportahan niyo yung ganitong klaseng tao? Sige nga. Tapos, after tulungan ni Senator Pia at saka ni Senator Coco tong si Idol, sinolo niya. Feeling ko nga nagpaka-principal sponsor na lang yan dyan sa sa tawag dito, sa Magna Carta ng Seafarer para lang masabi na meron siyang naipasa. Guys, isa lang po siya sa mga author. Ang principal sponsor, ibig sabihin yan, siya lang ang taga-mekos-mekos. Taga-mix-mix. Hindi talaga siya yung pinaka-author. Lahat po ng mga bills na ipinasa niya na sinasabi ni Melo Yap, nabubulog tayo. Nabatas daw. Bill pa lang po yun. Since last year, wala po siyang bill na lumalagpas sa committee. Lahat nasa committee level. Magdadalawang taon na. Nasa committee level pa rin. Hindi pumapasa sa committee. Diba? Anyway guys, again, kung ano man ang pwede nating maitulong kay Attorney Libayan, no? Sa pwede niyang ikaso laban kay Idol tukol dito sa video na to.
ibigay natin lahat ng tulong na pwede nating ibigay sa kanya. And I really hope, eye-opener ito para kay Attorney Villamor. Siya mismo, saksing buhay siya sa mga sinabi dyan ni Idol Rafi. Imagine niyo dahil lang sa video na yan, inala ng death threat si Attorney Libayan. Something na hindi naman niya na-experience, siguro, prior today. Kaya na guys, maging husga. Doon po sa sumusuporta kay Idol, ayan. Ayan na po yung iniidolo nyo. Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin guys para maging awareness ito sa mga tao. Sa mga ginagawa ni Rafi Tulfo. Maliban sa mga ginagawa niya sa loob ng Senate hanggang sa labas.